ang tungkol po sa lahat ng bagay na mula sa Diyos, na kapag ito ay nakamit ng tao na hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, magkakaroon ng pagsamsam ang Diyos or sequester. At bilang mga lingkod ng Diyos, tinuturo po natin na lahat ng tao ay aasa sa Diyos at titiyakin ng tao kung ano ang katayuan niya sa buhay, maging mayaman, maging mahirap, maging ang sinuman. Kaya sa pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao, mula pa lang sa Genesis, tinakda na po na ang tao gagawa sa ika-6 na araw at pagdating sa ika-7 araw, ang tao kinakailangan magpahinga sapagkat ang Diyos nagpahinga mula sa kanyang mga gawa. At yun po ay nasa ilalim ng 10 utos na ang sabi ng Exodo chapter 20, verse 8, yun po ang pagkasabi niya. Okay, natin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang pamilin. Pakibasa sa English Bible. Remember the Sabbath day to keep it holy. Tuloy. Anin na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Tuloy. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon ng Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw niya iyong anak na lalaki, ni babae niya iyong aliping lalaki, ni babae niya iyong baka, niya iyong kagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So sa mga katuwid, ang Biblia ay naglilinaw na posibleng isa sa mga katanungan ng mga nagsasaliksik sa kasulatan na yun ba'y napagpatuloy sa panahon natin? Sapagkat walang batas na nag-abuli sa Sabat na ang ika-7 araw ay hindi na kailangan ipagpahinga. Merong nilinaw ang Biblia, we are not under the law, but we are under the grace of Christ. At meron ding nilinaw ang Biblia na merong dalawang gospel, yung isa gospel of grace, yung isa gospel of the kingdom. At yung 6 days versus 7th day, na itong 6 days ay binigay ng Diyos para sa tao upang ang tao ay maganap buhay, kumilos, gumawa. Na pagdating ng 7th day, ang Diyos nagpahinga sa kanyang mga gawa. So ito po ay sinuway na rin ng una nating mga ninuno na pagdating ng 7th day, ang mga tao po ay nangunguha pa rin ng mana sa ilang sa kabila ng merong babala ang Diyos. At ayon sa ipinakita sa scripture sa mga nagbabasa po, ang kanilang nakuha ay napapanis. Hindi nila napakinabangan yung inipon nila at inimbak na pagkain sapagkat sila ay sumuway sa instruction ng Diyos. Now, but through Jesus Christ, if we took seizing opportunity, ipinakita po yung sipag ng tao na kalimitan ngayon ay may mga profesyon ang tao. Nagtapos ng iba't ibang kurso
na halos pagdating ng 50, 60 years old, pagdating sa retirement, ang tao hindi pa nakontento sapagkat sa kinasanayan ng tao na habang nabubuhay, kinakailangan ang tao ay kumilos at maghanap buhay upang meron siyang ikabubuhay. Ngunit itong 6 days, pagdating sa 7th day, ipinakita po yung dalawang mukha. Na itong unang mukha sa 6 days, ibinigay ng Diyos 100% para sa tao. Na pagdating ng 7th day, hiningi din ng Diyos na 100% na gagawin ng tao para sa Diyos ang paglilingkod sa Kanya. Ngayon, mapansin po natin this 2025, lalo na sa may mga edad na 50, 60 above, 70 above, from your generation, sa lahi na pinagmulan ng bawat isa, napapansin natin this present time, kung anong nangyayari sa una nating mga ninuno, hanggang sa panahon natin, hanggang sa kasalukuyan, maging ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya hindi siya pwedeng bigyan ng pagpunyagi ng tao sa isang tao o sa sino man, sapagkat sa time natin ngayon, even the time of Hitler, First World War, Second World War, lahat po hindi natutuwa ang tao sa ikinayayaman ng sino mang tao. Liban doon sa pagganap ng mga propeta at mga apostol at pinamuhay ng mga tao ang tungkol sa opportunity na inilaan ng Diyos through Jesus Christ. Titingnan natin itong opportunity na ito, kung paano po nilinaw sa ating panahon na makita natin sapagkat ito po ay bumibilang siya ng taon, 5 o 10, at posibleng may mga taong nagsimula na po nito, at posibleng meron ng 2 years, posibleng meron ng 3 years, sa ibang panig ng daigdig, at meron na rin umabot na rin sa eksaktong time sa araw na ito, kung sino man yun. This opportunity na nagkakaroon ng pag-sequester ang Diyos na parang isang biglaan siya na kalimitan ang tao nagtataka sa mga pangyayari pagdating sa mga araw na yon. Sometimes napapansin natin hindi pa panahon. Pero may mga panahon nangyayari na talagang iyon ang tamang panahon. Hindi lang napupuna ng tao. Okay. Dito po makikita natin sa paliwanag ni Apostol Juan. At makikita natin sa verse 4 ng chapter 9. Okay. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagawa. Sa English Bible po, sa mga nagbabasa, I must work the work of Him that sent me while it is day. So tandaan natin sa mga nag-aaral po, yung day na small day tumutukoy po sa 24 hours. At yung tinukoy niyang day na paggamit ng araw, yun pa'y kabuuhan sa 24 hours. So ibig sabihin, ang 6th day, bago nag-rest ang Diyos sa kanyang madlang gawa, mula sa unang araw hanggang sa ika-6 na araw, meron siyang 6 na 24 hours. At pagdating sa 7th day that God was rest, again, meron din pong 24 hours. So, hindi po natin sa ngayon i-compute yan sapagkat may ibang time po para dyan. Ngunit pinakita dito, the night cometh. The night cometh.
Yung pagsalita pong the night cometh, meron pong kinakailangan, okay. Merong salitang kinakailangan nating gawin, ibig sabihin, merong madalian na gawin ang tao tulad nung pagsusuko ng tao ng mga pamahiin na mula sa mga ninuno. Tulad ng sinabi ng isang sister natin last time na meron siyang nakikita na mga maliliit na minsan narinig niya mga buses. May mga ugnayan po na napapansin natin na if we took gift, ang ilang mga napapansin natin tulad ng iba't ibang mga karanasan ng bawat tao, matawag natin for the first time is opportunity. But after how many years, the seizing opportunity, magkakaroon siyang sequester at iyon po ay naging karanasan ng marami po na ang tao instead sa Diyos nakapokus at umaasa kalimitan sa mga tao, sa mga anak, sa mga apo, at mga pamahiin at mga paniniwala. Again, pagdating ng taunang mga okasyon, ito ay itinuturing ng taong sagrado. Na pagdating sa time natin, tinitingnan natin yung sizing of opportunities. Si Apostol Juan mismo ang nagdiin dito. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa na iyang nagsugo sa akin. So kung titingnan mo yung time ni John sa Lucas chapter 1, mababasa natin na iisa ang anghel na dumating kay Daniel, si Gabriel, in chapter 9, iisa din ang anghel na dumating kay Mary on the 6th month, si Gabriel. At si Gabriel din ang dumating sa mag-asawang Zacarias. Iisa ang umikot na pinaka-leader ng hukbo ng mga anghel na minsan napansin natin ang sinabi ni Gabriel kay Zacarias na ito namang Zacarias nagkaroon ng pag-alinlangan doon sa mensahe na narinig niya mula kay Gabriel na itong taong ito na tila bagay nang hingi pa ng palatandaan. At dahil na-discern ni Gabriel na si Zacarias ay nag-alinlangan doon sa mensahe na binigay niya tulad ng mga anak si Elizabeth, napipipansamantala si Zacarias. At ang sabi ng mga tao, siguro yung saserdote na ito nagkaroon ng pangitain. It is a wrong interpretation. Ibig sabihin, yung opportunity, iba talaga po pag nasa Panginoon ng tao, no? Hindi ka titingin doon sa kinang ng bagay. Ang titingnan mo yung opportunity sa Panginoon that you believe we have our God Almighty in our time in the name of Jesus Christ under His government. So paano ko patakbo ang kanyang panggoberno? Anong mga opportunity? Ano ang isi-sequester ng Diyos para doon sa kanyang panggoberno this present time? Sapagkat may babala na sa Biblia, redeeming the time because the days are evil. So ang scripture, ibinigay po, kinakailangan nating gawin ang mga gawa na iyong nagsugo sa akin. Yan. So, alam natin kung sinong nagsugo kay John. Ginawa siyang forerunner before Christ. So, kung titingnan niyo po sa Lucas chapter 1, sa mga nag-aaral, no? From verse 1 up to verse 26 up to the next verses, makikita natin na anong buwan dumating si Gabriel kay Zacarias.
makikita rin natin kung anong buwan dumating si Gabriel sa panahon ni Mary. Anong buwan sa panahon ni Mary? 6 months. Di ba po? 6 months. Pang ilang buwan kay Elizabeth si John the Baptist nung dumating si Gabriel. Ilang buwan ang ng diferensya ng buwan ni Mary at saka ni Elizabeth. Ang buwan kay Mary, 6 months sa Gregorian calendar in chapter 1 ng Lucas. Anong buwan sa 6 months sa Gregorian calendar? Diba June? July, August, September, October, November, December, January, February, March. Ilang buwan? Pang ilang buwan si John the Baptist sa tiyan ni Mary, sa tiyan ni Elizabeth, anong buwan ang diferensya nila? Kung bibilangin mo ang buwan ng June sa 6 months, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9 months ang birth ni Jesus Christ. Pag tinignan mo ang Lucas chapter 1 sa mga nagbabasa po, sapagkat ako'y nagugulat na merong nag-declare na si Christ pinanganak ng September. Ibig sabihin sa tiyan ni Elizabeth, nung nagbuntis si Mary, doon sa scripture, 6 na buwan ang pagitan nila ni John at saka ni Jesus Christ. Ngayon, nung tumira si Elizabeth, si Mary ng 3 months sa bahay ni Elizabeth, sapagkat manganak na si Elizabeth ng kanyang pinsan. So magmula doon sa 6 months na yon, dumating si Mary. After 3 months, umuwi siya sa bahay niya sapagkat manganganak na si Elizabeth. Ilang buwan yun? Ilang buwan yun magmula doon sa pagtira ni Mary ng 3 months kay Elizabeth sapagkat si Elizabeth manganganak na sa buwang yun. Anong buwan yun? Anong buwan na ang bilang magsimula ka ng bilang magmula doon sa bilang after 6 months? Halimbawa, ang buwan na sa Gregorian calendar, ang 6 months ay June. June. Sa June na yon, 6 months na ang tiyan ni Elizabeth. First month pa lang ang tiyan ni Mary. Simpleng competition eh. Tumira si Mary ng 3 months sa bahay ni Elizabeth ng kanyang pinsan. So, from June, July, August, September. Ibig sabihin, pinanganak si John the Baptist na yung September, pang ilang tiyan pa lang kay Mary, kay Jesus.
July, August, 3 months pa lang ang tiyan ni Mary kay Jesus Christ. Pero, on the month of September, kapanganakan ni John the Baptist. Katulad nito, ang 6 na araw, binigay ng Diyos para sa paggawa ng tao. Ang 7 araw ay inilaan ng Diyos para sa pagpapahinga. Nilagay sa 10 utos na gawin niyo itong banal sa Panginoon. So, 6 days versus 7th day. Dito ipinakita, sabi ni John, kailang gawin natin ang mga gawa niya ang nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagawa. So, ipinakita dito na yung kumakatawan sa liwanag si Jesus Christ. Kaya tinawag siyang forerunner na bago dumating si Kristo, nangaral na siya, prepare the way of the Lord. Para pagdating ni Kristo, lahat ng tao prepare na. So ngayon, ang tao naghihintay sa second coming of the Lord. Anong ipiprepare ng tao na pati 7th day ninanakaw ngayon ng tao? Hindi lang 6 day, pati 7th day kinukuha na ngayon ng tao. Hindi na nagtira talaga. Kaya kung mapapansin mo, yung word na sequestered, instead naging opportunity, nagiging sequestered sa Diyos sapagkat pati gabi kinukuha. Na ang sabi dito, araw lang, sapagkat sa gabi wala nang taong makagawa dito. Okay. Ang paliwanag dito sa sunod na verse, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng, yun na, luminaw na po, na yung forerunner at yung sumunod sa kanya, which is our Lord Jesus Christ, siya yung naging ilaw ng sanlibutan. So verse 6, nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinapagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. Verse 7, at sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka ng tangki sa Siloy, na kung liliwanagin ay sinugo siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakita. Itong bulag, nakakita sa pamamagitan ng pagsunod niya sa Panginoon. Higit sa lahat, ginamit ng Diyos na naging instrumento ang kanyang lura na may putik at pinahid sa mata. Hindi nandidiri ang taong ito. Hindi siya nag-iisip kung ano ang karamihan sa pinahid sa kanyang mata. Sa Acts chapter 3, sundan natin. Sa Acts chapter 3 verse 12, 11 tayo. At samantalang siya ay nakahahawak kay Pedro at kay Juan, ay nagsitakbong sama-sama sa kanila ang buong bayan sa tinatawag na portiko ni Solomon na lubhang ng gigilalas. At nang makita ito ni Pedro, ay sumagot sa mga tao, kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo'y nagsipanggilalas sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinititigan na sa inyong akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya?
Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato nang pasiyahan nito na siya'y tubalan. Datapot inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Ayan na. Dito kung mapansin mo sa history, scripture, na mayroong dalawang tulisan at pangatlo ang Panginoon. Taon-taon nagkaroon sila ng pagpapalaya ng isang bilanggo. Na itong Panginoon, isang anak ni Mary at Joseph na simple ang pamumuhay, lumakad sa kabanalan, lumaki up to 30 years old. Nag-start ang ministry niya sa edad na 30 years old. Na pagdating doon sa pasya ng mga tao, instead ang piliin itong taong walang kasalanan, mas pinili pa ng tao yung gumagawa ayon sa kasalanang ginagawa ng dalawang tulisang ito. Sa time natin ngayon, if we talk seizing opportunity, parang ang tao humahanga pa sa mga taong gawa, sa mga masamang gawa at walang destination na makikita na pag okay na, pagka sige na. Hindi ba nakikita nila yung at the back after 3 years and 4 years and 5 years, anong magiging sequester na gagawin ng Diyos yung samsam na yon instead opportunity? Kaya mapansin mo ngayon, sa panahon natin, mas pinili pa yung ng tao kung sino yung katulad ng mga tulisang ito ang pakawan sa panahon na yon instead ang Panginoon na walang pinagkaiba na mas pinili ngayon ng tao ang gumawa ng hindi nakalulugod sa Diyos kaysa piliin na maglingkod sa Diyos. Like today, tayo nag-celebrate ng Christ Sabbath. Ang tanong ng marami, gaano ka-importante ang Sabbath sa ating panahon? Napaka-importante. Sapagkat maaari sa mga younger age, exempted pa sila sa gospel of the kingdom. Sapagkat ang Galasya nagpaliwanag na kailangan ang tao ikulong sa pagkakasala. Kaya kung tayo may mga anak na babae o lalaki, hanggat maaari talagang todo gwardiya ka. Pero kung anong magiging future niyan, Diyos ang nakakalam, pero sa younger age, kailangan magiging backward ka talaga, kumbaga. Pero pagdating ng 30 years old, above, 40, 50, anumang magiging katayuan ng isang tao, this kind of opportunity, ang ipinakita po dito, yung history tungkol po pagdating sa scripture, ito, babalikan natin yung verse 12. At nang makita ito ni Pedro, ay sumagot ang mga tao, sa mga tao, kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo nagsipanggilala sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinititigan? Nasa inyong akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ang aming napalakad siya. Ang ibig iparating ni Apostol Pedro dito, ang tao hindi bibilib sa kanila, kundi sa Diyos. Ang iparating sa ating panahon na ito, ang mensaheng ito, ang tao, ang mga lingkod ng Diyos, hindi dapat bibilib sa gawa ng isang tao, mayaman man siya o anuman ang klaseng katayo niya sa buhay, kundi sa Diyos. Lalo na po kung ang pag-prosper ng isang tao ay hindi nakalulugod sa Panginoon.
Sabi ni Pedro, huwag kayong tumingin sa amin, kung bakit napalakad namin yan, kundi sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, if we talk sizing opportunity, ang tao, kapag nakapag-pray, nakapag-healing, kapag gumaling, kapag nakagawa na siya, parang karangalan na sa kanya yon. As a servants of the Lord, like Peter, sa time natin ngayon, ipinakita ang Scripture. If we talk dispensation, time na ngayon para ang Diyos bigyan na ng kapurihan at kaluwalhatian. Hindi na po time natin. Hindi na time para sa tao para ang 7th day ay yurakan ng tao na makasama doon sa 6th day. Ang 6th day, ibinigay na time ng Diyos para sa tao, sa Israel. Anak buhay, pagtatanim, pag-harvest, pagsasaing, gawa, trabaho. Na ang lahat ng iyon ay ipinakita na kahit nung wala pa silang farm na pinagtataniman, pagka oras na sila ay nag-harvest ng mana, talagang nakakuha sila. Ngunit doon sa one day na binigay ng Diyos, nakikita mo, God was rest, hindi siya nag-limit ng edad ng tao. Sabihin natin from 1-year-old up to 60, 70, 80, 90 kung sinang nabubuhay ngayon. This opportunity, it was also a kind of sizing from any traditions of men or any riches and glory na meron ang tao. Ang sequester kasi po, isang pagkakataon siya na meron ng isang tao na kapag nagkaroon ng isang tao, pwede siyang kunin ng Diyos sa isang tao at yung kinuha ng Diyos para sa isang tao, kung mapansin niyo po, yung opportunity, minsan lang binigay ng Diyos. Pag sinabi mong itigil mo na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pag tinigil mo, that is your opportunity. Pag sinabi ng Diyos, humiwalay ka na sa sistema ng tradisyon ng daigdig na ito. Pag tinigil mo, yan ang time mo, yan ang iyong opportunity. Pag sinabing, God was rest on the 7th day, may sabat ba ang Panginoon? Meron. Anong araw ang kanyang sabat? 7th day. Pag sinabing 7th day, ang tanong, bakit hindi 6th day? Bakit 7th day? Ibig sabihin, ang 7th day, napapaloob sa isang linggo. Hindi siya sa isang buwan, kundi sa isang linggo. O yan na, sa isang linggo. So pag tinignan mo ang three dispensation of time sa Diyos Sabbath, Christ Sabbath, and Believer Sabbath, sa tatlong 7 na ito, merong 21 days. Pag tinignan niyo po yung malalim na pag-aaral sa Feast of the Lord sa Passover, yung 14th day kay Christ, nag-start ang Israel sa 7-day celebration from 15 up to 21. Yung three kinds of Sabbath napapaloob po doon sa pagganap nila ni Moises sa kanyang time. So, hindi po natin kayang sundan yun, no? So, dito po, ipinakita lang na itong opportunity through Jesus Christ in our time, like John the Baptist, ang pagsunod, tulad ng ginawa ni John the Baptist sa Panginoon, maging ni Pedro, maging sa time natin, ipinakita po na ang tao hindi kailangan tumingin sa tao. Ang tao hindi pwedeng tumingin sa kapwa-tao. Ang tao hindi pwedeng humusga sa kapwa-tao. Ang tao hindi pwedeng magsalita sa kapwa-tao. Kundi ang taong ito, ang gagawin niya ay pagluwalhati sa Diyos. Bakit may pinagpapala? Bakit may pinagaling? Bakit may pinatatag? Pinatitibay sa paglilingkod sa Diyos. So, ang sabi ng Hebrew chapter 12, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, iisa lang po ang dapat na titingnan ng tao
ang tungkol sa opportunity nito sapagkat merong Islam sa time natin, merong Buddhist, merong Seventh-day Adventist, iba't ibang mga churches. So, isa ang opportunity na ipinakita sa ating panahon na walang iba yung pinaglilingkuran natin at sinasamba na walang ibang pangalan sa sinong ng langit na sukat ikaliligtas. Okay. In the name of Jesus Christ. Susundan natin sa sunod na scripture sa Acts chapter 21. Okay. Chapter 21 verse 40, ipinakita po sa 39 muna tayo. Datapot sinabi ni Pablo, ako'y Hudyo. Ayan na. Siya po ay nagpaliwanag sa kanyang sarili. Tulad natin, tayo hintil dati. Tayo makasalanan dati. Sinabi ni Pablo, ako'y Hudyo na taga-Tarso sa Cilicia, isang mamamayan ng bayang hindi kakaunti. Ang kahalagahan, kolom, at ipinamamanhik ko sa iyo na ipahintulot mo sa aking magsalita sa bayan. So, ganun po ang paggalang ni Apostol Pablo na meron ganun siyang pagpapaalam bilang apostol sa Gentile sa time natin. 40. At nang siya ay mapahintulutan, niya si Pablo na nakatayo sa hagdanan, hinuhudyat ang kamay sa bayan at nang tumahimik ng totoo. Siya ay nagsalita sa kanila sa wikang Hebrew na sinasabi. Ibig sabihin po, yung translation sa Biblia sa mga nag-aaral like Hebrew, original language, Aramaic, Latin, and English or Spanish. Yung pag-translate ng lingwahe sa iba't ibang salin, lalo sa panahon natin may English, Tagalog. So dito sa pag-aaral na ito, yung opportunity, minsan lang po na ibinigay ng Diyos sa sino man, sa lahat ng tao. Ngunit, mayroong mga invitation ang Diyos sapagkat binanggit kayo na redeeming the time because the days are evil, merong in the making of escape. Merong pag-i-escape ang tao na ginagawa, yung ina-attempt niya na mag-i-escape siya pero hindi siya pwedeng mag-escape. Kaya hindi pwedeng ang opportunity pag binigay ngayon, sasabihin mo, next week na lang or next month na lang. Ang Diyos, hindi pwedeng ganun po ng tao. Kaya napapansin mo, ang takbo sa panahon ngayon, kapag namili ang tao, ang inisip ng tao, again, opportunity. Pero after how many times, months or year, pagdating ng confiscation o pag-sequester ng Diyos, mapupuna mo na talagang may nangyayaring literal na sequestered ang Panginoon. Even in any millionaire, may ibang pumapasok sa casino na tumataya ng 5 million. Isang taya lang yon. Merong pumapasok sa casino na galing ibang bansa, may dalang 1 million. Paglabas niya, nanalo siya ng 2 million. Dahil ang tao, namihasa sa opportunity, okay to, instant money, babalik pag kinagabihan. Pagbalik kinagabihan ni 5 centavos, wala nang matira sa kanyang bulsa. So, in seizing opportunity, business, in terms of invitation, maraming good allocation
na minsan hindi mo iniisip na mapanganib after how many times? Years or months. Naku, makagat ka sapagkat ang iniisip mo, this is a big opportunity. Pag kumita ka ngayon ng 500 a day or minimum, medyo todo tipid ka dyan. Pero kung kumita ka ng thousands, 1,000 ang isang araw, 2,000 ang isang araw, medyo makikita mo na umaga, sinigang, pananghalian, sinigang, hapunan, kari-kari. Tapos may merienda pa yun. The question is, saan galing ang business? Saan galing ang opportunity? Sinong nag-invite?